So, good morning mga tita. Please. Please. Perfect. Huy, purye-buyag na patayan. Uy, pagkadagko man. Sus, mga 30 kilos. So yan, tita, napag-isipan ko na 2 days na ito ngayon, tita, na nag-walking ako. Hindi na talaga pwede, tita, umabot pa yan ng 85 ang kilos ko, tita. Kaya nag-walking na ko. Pagising ko kaninang morning, ang sakit ng katawan ko, ti. Kaya kahapon nga naglakad-lakad ako, malapit man 2 hours. Ako lang isa. Ngayon, wala man pasok si Inday Ashley, kaya may meeting daw yung mga teachers. Wala akong choice, dalhin ko siya, kaya wala man si daddy. Nagpunta man sa dentist. So minsan nagreklamo siya, ti. Pero pag sabi ko na dun sa unahan, may playground, ay malakas na naman siya. Pero minsan, talagang ibit-bitin mo siya talaga. Kaya napapagod mo siya lalo na pagpaakyat ay dagdag pa ito sa mga brit-bitin ko. Di pa mag-melt-melt yung aking mga fats. So kahapon doon man ako sa foreshore, tita, papunta doon sa town namin. So maraming tao. So ngayon i-change naman natin para hindi masyado maging boring ang lakad-lakaran natin ba. So nagpasok kami dito ni Asid kasi malapit naman lang ito sa road, tita. No? Kasi kinaiwasan ko nga. Baka sabi ko nga, di ba sa live ko na baka makagat ako ng BA, may allergic reaction ako, tita. Malay mo kung ako lang mag-isa, hindi ako makahinga, wala akong makatulong sa akin. Pero this one, nag-try kami kasi malapit lang naman, ilang segundo lang matakbo mo siya sa highway, tita. Maka-ask ka agad ng help, ganyan, magtakbo ka lang doon. Kung medyo malayo-layo, baka pag abot mo doon sa dalan, wala ka nang hininga. Mahirap naman. O, ayan. So, maganda ang morning ngayon, tita. Medyo malamig, na katamtaman lang, may hangin. Tapos, hindi ka talaga siya talagang malipong sa kainit. Kasi bawal nga sa akin, di ba, pag sobrang init, Ay, iwan ko sa inyo, basta matanda na talaga, iba na talaga yung mga katawan natin. So, pagkatapos ng exercise namin, nagkain lang kami ng lunch, ginsundo nga kami ni daddy, di ba, kasi napagod na si Inday. Tapos, nagpunta na naman kami sa store, nagbili kami dito ng mga pating mix, tsaka mga fertilizer, kasi marami nga kaming kamatis na itatanim, tapos yung aking kamuti tops, kailangan na maraming lupa. Nagbili kami niyan. So, nagtampo-tampo si Inday, kaya ako nga lang gintulod-tulod din daddy, sabi ko sabay-sabay na tayo para happy lahat. O minsan maging bata din tayo para masaya, tita. Tsaka deal na deal din si daddy magtiklod-tiklod sa amin. Uy, nagdadating na kami dun sa bahay ni Lola. Wow, karon kailangan namin linisan itong garage, tita. Kaya ang dami-dami na mga gamit dito. Since namatay yung aking biyanante, hindi pa man ito nalinisan, So mga 10 taon na. Marami dito yung mga tools nagpalang tuktok na, tita. Tapos itapon na namin yung hindi na pwede. Tapos yung mga pwede i-arrange namin yan. Kasi wala namang ibang gagamit nito. Kundi si Angko lang naman. Kasi siya lang naman talaga nag-iisang lalaki dito sa mundo. Sa pamilya nila, no? Tapos yung mga kapatid niya, may mga asawa din. Puro din sila may mga tools dito, Naalala ko, sabi ko nga ni kay Angkol nung kabataan namin, naghiram palagi kami ng martilyo sa piyak balay. Oy, pati yung, yung lagare, kung may mga kailangan ka, baka hindi nga tayo maka-afford nung una. Minsan maka-afford man, pero unahin man ang bigas. Andito, dami-dami, ang collection ni Lolo. Tapos ngayon, ginapang tuktok na yung iban, so asikasuhin namin yan ngayon. Kami ang nakatoka dito na maglinis nga. Kasi nga, kami naman din na magamit niyan. Ayan. So, ito magamit ko din, kaya nag-garden nga ako dun sa likod, tita. Maraming mga gawain dito. Tapos, itong chainsaw na ito, sayang man din to. Ewan ko kung gaandar pa ito, Kasi nga, nung nagasakit na si father-in-law ko, tita, wala na may nag-asikaso nito. Kasi Lula, hindi man pwede magpasok dito. Kaya hindi niya man ito talaga mga linyahan. Pagkatapos namin doon kay Lola, nagdiretso na naman kami nag-pick up kay ate. Nagsumbong man yan siya nung kahapon pa, Lunis pa. Sabi niya, mama, pag-usap-usapan talaga sa school may nagbukas na dito na bubble tea shop ba? Ay, first time ko no ganyan. May nagabenta naman doon sa kabila, pero parang hindi ganito ba? So ngayon may bago dito na nag-open. Excited na si ate, Kaya doon ka man lang sa city, talaga makapili-pili ng mga gandang ganito, Wala yan masyado dito sa amin. Ngayon may nag-open. So pinagbigyan natin, Kaya alam mo naman, mga bata, minsan excited. Umuwi muna kami ng bahay, tita. Nagpahinga lang ng saglit. At tapos maya-maya, nagpunta na naman kami sa hospital. Kaya mag-visit nga kami kay Lula na puti, tita. Kaya dito siya ngayon sa hospital. Nagpapahinga lang. May kunting inaayos sa kanya. Tapos malapit naman siya umuwi. So, nagpahinga muna ako sa mga luto-luto ngayon, Kaya may nag-aalaga man sa kanya. Kaso pagdating namin, tinatutulog man siya. So, sabi ko, balik na lang tayo. Sa sobrang dahan-dahan ni ate, nabunggo man yung kanyang tiil dun sa upuan. So, imbis na alis kami, hindi na lang nagising maraming si Lula. Tapos, uwi na ng bahay agad. Luto na naman agad-agad. Kasi nga hindi na ako pwede magkain ng lampas alas 8 ng gabi, tita. Kasi nga nag-pro fasting ang mga sexy na tita nyo.
Ay, feeling ko na talaga na mag-sexy na talaga ako nito with matching diet and exercise, char. Ay, nako. So, munggos tayo dito, te. Last na talaga ito ng mga gulay. Impas na talaga lahat-lahat. Sitaw, talong, ang kulitis, o impas na. Tapos, binigyan man ako ni Kumari ng crabs, te. Oh, so ngayon sabi ko perfect talaga itong natirang kulitis sa munggo. Kaming tatlo na mga girls, munggos yung amin. Tapos ang kay daddy naman, ang chicken pie naman yung kanya. O, di ba madali lang ang buhay. Tapos kanya-kanya na dahil mga gawain dyan. Sila ang maghugas na si daddy ang maggitrapo ng plato. Ako magbablog na ako para matapos na agad. Para pagkatapos ng vlog, mag-watch na kami ni daddy ng movie. O, di ba?